Ang kwento ng pagpapasensya ni Tukaram. Minsan, si Tukaram G, ang dakilang santo, ay nakaupo sa pangpang ng ilog Ganges, malalim na nakatuon sa kanyang badyan o awit panalangin. Isang taong naiinggit sa kanya ang naisayang gambalain at pukawin sa isang away. Kaya't dinuraan niya ang mukha ni Tukaram. Sa halip na magalit, mahinahong tumayo si Tukaram, nagpunta sa ilog, naligo ng banal at bumalik upang ipagpatuloy ang kanyang badyans. Inulit ng tao ang kanyang ginawa ng 108 beses at sa bawat pagkakataon, mahinahong inulit ni Tukaram ang kanyang tugon nang hindi nagpapakita ng pagkainis o galit. Sa huli, napagod at nainis ang taong naiinggit at nagtanong, "Bakit hindi ka man lang nagagalit?" Sumagot si Tukaram, "Bakit ako magagalit? Dapat pa kitang pasalamatan dahil sa iyong awa, nakapaligo ako ng 108 beses sa banal na ilog ng Ganges." Ang kwentong ito ay nagpapakita ng pambihirang antas ng pagtitimpi at ang kakayahang makita ang banal na layunin sa bawat karanasan. Ang tugon ni Tukaram ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral sa buhay. Ang kakayahan ni Tukaram na manatiling kalmante at matiisin sa harap ng paulit-ulit na pang-aasar ay isang napakalalim na pagpapakita ng pagtitimpi. Sa halip na gumanti ng galit, pinanatili niya ang kanyang kapanatagan at ipagpatuloy ang kanyang devosyonal na gawain. Nakita ni Tukaram ang pang-iinsulto bilang isang pagkakataon upang makapaligo sa banal na tubig ng Ganges. Sa halip na magreklamo, tinanggap niya ito bilang bahagi ng plano ng Diyos at ginagamit ito para sa kanyang espiritual na paglago. Kadalasan, nagpapasalamat lamang tayo sa mga mabubuting bagay. Ngunit si Tukaram ay nagpapasalamat pa sa taong gumambala sa kanya dahil binigyan siya nito ng pagkakataong lumubog sa banal na tubig. Pinapakita nito na kahit na sa mahihirap na sitwasyon, may puwang para sa pagpapasalamat. Ang pananaw ni Tukaram ay isang halimbawa na ang bawat karanasan, mabuti man o masama, ay may aral. Kung lalapitan natin ang buhay ng may pagkukumbaba at bukas na puso, matututo tayo mula sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Haribol, haribol.